Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Isa naman pong episode ang ating ibabagi. Unang-una, nagpapasalamat ako. Maraming mga nag-comment doon sa bilang ko tungkol doon sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Maraming salamat po sa mga comments nyo. Napakalaking bagay po sa akin doon para malaman ko rin po yung mga sentimento nyo, yung mga insights nyo. Pero hindi po nangangahulugan na hindi tayo sumusuporta kay Manny Pacquiao. Binibigay ko lang po talaga yung aking opinion po, yung analysis ko. So wala po tayong personal. Pero sobrang thankful po ako sa mga comments nyo. Yung mga nag-comments mo, maraming salamat. Hindi ko na po mababanggit isa-isa yung mga pangalan. Pero sobrang malaking bagay po sa akin yun. Dahil at least nakikita ko na may mga nakakapansin po sa aking mga binablog at malaking bagay yun, may engagement sa inyo. So sana po mas marami pang mga engagement na ganito yung mangyayari para makapagbigay din tayo ng ng ating mga idea o talakayan, no? So maraming salamat. Ngayon ang ating i-discuss naman sa episode na ito, yung yung masasabi ng mga boxing analyst o experts, no, dito sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao. Ang pipiliin natin ay itong interview dito kay Jerry Peñalosa, yung dating flyweight champion natin, no. Bigyan ko kayo ng konting trivia ito kay Jerry Boy Peñalosa. Ano ba yung trivia niya ba yan? Yan. Si Jeronimo Jerry J. Peñalosa was born on August 7, 1972. He is a Filipino former professional boxer who competed from 1989 to 2010. He is a two-weight world champion, having held the WBC Super Flyweight title from 1997 to 1998. And the WBO bantamweight title from 2007 to 2009. Yung po ang kanyang dalawang division, super flyweight and bantamweight. So isa sa matindi rin to, no? Yung kalakasan na ito, bilib tayo dito. Yung strategy ni Jerry Boy Peñalosa, napakagaling. Siguro kung nabiyaya lang to ng kasing lakas ng kay Manny Pacquiao, mas marami pa itong patutulugin. Anyway, yun po. Ito po yung interview kay Jerry Boy Peñalosa. Panoorin po natin, mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, bago tayo magpatuloy, bibigyan ko ng trivia. Kasi pag ito nag-champion ulit si Pacquiao dito sa welterweight division, gagawa siya ng kasaysayan, no? Actually, may dalawang boksingero na ating na-research na pinakamatandang naging champion, no? Una-una si Bernard Hopkins. Nung siya nanalo ay 46 years old siya, to be exact 46 years old and 4 months and 6 days, while Foreman nung na-regain niya yung heavyweight title against Murer, siya ay 45 years old po. So dalawa. So kaya gagawa ng kasaysayan. Pero by the way, sa welterweight division, gumawa na ng kasaysayan si Manny Pacquiao, being the oldest welterweight champion at the age of 40 nung tinalo niya si Keith Thurman. So grabe to. Kaya siguro dito isa sa dahilan, uhugot ng lakas si Manny Pacquiao. Hindi na rin siguro kasi sa pera, mapera na si Manny Pacquiao, di ba? Pero syempre kasama yun, hindi pwedeng pero siguro itong kanyang yung motivation sa sarili niya, no, na gumawa pa siya ng isang ng kasaysayan o ligasiya sa larangan ng boxing. Kaya medyo parang ba dito. Kaya yung mga tao nagiging curious bakit pa patuloy na lumalaban ang ating pambansang kamao. Okay, yun lang po, mga DJ. So ngayon, papakita ko sa inyo yung interview kay Jerry Boy Peñalosa. Ito po siya. Ayan. So ito, mga DJ. So ngayon, he's going back, not sa exhibition anymore, but laban. Oo. Yes, against Mario Barrios, mas bata, matangkad. What do you think of that fight, Champ Jerry?
It's a good fight. Ano yun? Parang, ako to be honest, mixed reaction, nervous, na-excited. Kasi gusto kong makita si Manny. Knowing Manny kasi, ibigay yung best niya eh. Talagang all out yun siya eh. Pag lumaban, alam mo yun, sayo pa lang, Sa mga DJ, mukhang sa tono ng pananalita ni todo bigay yun. former champion Jerry Boy Peñalosa. So, I'm not sure. Mukhang pumapalit pa rin siya kay Manny Pacquiao. Kung ano yung gusto nang mangyari niya sa katawan, lalabas pa ba? Yun ang question. Pero, yun nga, I'm quite confident na he will be the oldest. Naging age factor lang ang isang nakikitang problema dito, di ba? Dahil sinabi ko nung nakaramlag ko, doon din ako nag-aalala yung age siya 46. Oo nga. Parang Guinness to ah. And then si Hopkins. Hopkins was a few months. I think he was 45 din eh. Nung na siya, pero mas matanda na siya kay Foreman by a few months. So this will be another history for Manny, especially he's turning 47 later this year. Oh, wow. So imagine that he's a Filipino fighting our country. Gagawa nga ng kasaysayan ng ating pambansang kamao. Guinness record yun. Sakaling pala rin siya. Wow. Kasi malapit na siya mag-47 sa darating na December. Very proud. He will be the oldest boxer champion in the history of boxing. Ano lang basta-basta panalo. Talagang impressive na panalo. So and then kakaiba talaga si pambansang kamao. Grabe. Sila pareho. Yung determination. When you're feeling very proud and alam natin nabanggit natin paulit-ulit dito ngayon yung edad 46. Aren't you also worried? In spite of his Alam age natin sa boxing, laro to na sinasabi nga it's a young man's game. It's a young man's game. And so far, yung mga training niya, he's looking fast, he's looking good. Pero alam natin mag-comment lang po kayo kung may mga iba yung laban talaga sa training eh. Gusto kayo sabihin, yung mga opinion nyo, yung mga ideas, feel free po, wala pong problema. Open po tayo dito sa Azucena TV po. Yung worried dalawa, nandun lang yun. Kasi like, alam natin, hindi naman siya pabata. At 46 years old, pag sabihin natin, medyo may edad na. Especially boxing ito eh. Kung marathon sana siguro ito or wala tennis baka okay lang yun eh. Walang boxing ito eh. Pagbugan ito eh. Yung webs of that thing. Correct. So, but Manny is sigurista eh. Alam ko na talagang preparahan niya na suro ito. He will make sure na yung stamina niya mag-last ng 3 rounds. So, pag siyang nagawa na tumama kay Barrios and then boom, good night. Alam ko naman Sensya na mga DJ, medyo maingay. Sa boxing ng 46 years old guy. Going kasi construction ng kalsada namin dito. 46 years old fighter, posible ba magkaroon ng ganun? I mean, maybe it's not the same, pero do you think he will have the stamina to go for 12 rounds being at 46? Yung tansya mo lang? I've tried sparring at 41? 41? Sparring lang yun. Ikaw, parang after nun, na-realize ko, isip lang pala ng iba. Although, hindi naman ako, unlike Manny na talagang grabe nang mag-ensayo dahil may laban siyang darating. Ako naman, nagkataon lang na wala akong magawa. Pumunta ko ng gym. May trainer ako. Teka nga, papawis tayo. Pero yun nga, nakita ko hindi pala. Iba yung nasa isip. Hindi ko na magawa. But, yeah, knowing Manny, grabe yung will niya eh. So, I'm hoping and praying na most important, shift siya after a fight. Alam natin yung style ni Barrios and of course, alam din natin yung style ni Manny Pacquiao. Ano nakikita mong mangyayari sa laban to? How do you see this fight going? And sa tingin mo may lalabas pa kasi sa boxing merong sinasabi lagi na one last great performance di ba? Na parang after nung one last great performance na yon, after each fight, marami pa rin pumapabor a lot of people say na ang last great performance one last great performance si Manny ay yung kay Kit Turman. Mag-aangan niya dati na wala kasi Manny Pacquiao. Or maybe hindi natin alam. Meron pa rin. Baka meron pa. Di ba? Baka meron pang lumabas din sa Manny Barrios. Knowing Manny and how he trains and everything, how do you see this fight going, champ?
Pag itong laban na ito nangyari 5 years ago, 6 years ago, Wala, easy. wala, easy fight. Sinasabi niya, may chance pa rin medyo kabado. si Dahil Manny Pacquiao, no? bata, at saka may edad na siya. Depende nga naman yan sa ano yun, kasi may kontrapelo, no? To be honest, thinking ko yung style ni Barrios, fit ni Manny yun, parang mid to over yun. Parang ano parang yung ganong style, yun ang mga gusto ni Manny. Oo, yung come forward. Oh, come forward, like example, Margarito. Oo, correct. Kita mo yun, wala. Ginawang punching bag. And then, yun nga, ang question lang naman kung kaya pang gawin ng katawan niya. So you think the only thing that would prevent Manny Pacquiao from winning this fight is of course kung hindi niya talaga kaya at ng katawan niya at 46, ganun ba? Mahirap magsalita ako, hindi ko na-try pero knowing Manny, alam mo natin Manny may lakas Oo. 12 rounds yung laban. At may bilis pa rin, ha? May bilis pa rin. Malakas, may bilis. 12 rounds yung laban. Ang liit ng gloves. What if Manny ang tumama ng una? Tapos na yung boxing. So, alam mo si Manny, willing mag-risk Alam mo, worth siya panoorin Kasi wala sa pakialam basta magkatama siya Oo. And then, pag siya nagkauna, siya ang tumama. Then, pag isang round pa lang, wala na. Pag hindi pa nag-upo yung ibang manood, tapos na yung boxing. So, who knows? Like sabi natin, ang will ni Manny, grabe. So, I'm hoping na, na mag-pull ng trigger, and then, in good shape, and then, ang turnout, panalo. Impressive na panalo. Okay, so I guess alam mo na yung last question ko, Champ. Your prediction for this yet to be officially announced upcoming fight between Manny Pacquiao and Mario Barrios. Hindi ko ma-surprise manalo si Manny by knockout. Early round. Yun ang nakikita ko. Ang ano lang naman ang medyo magkaroon ng thrill nito after 6 rounds. Kasi doon na maglabas yung ring rusty ni Manny na tagal siyang lang laban, medyo inactive for how many years? Like 4 years. So may magkaroon ng ring rust talaga yun. Yung edad lalabas after. May punto rin si Jerry Boy Peñalosa. Oh, correct. So ang kanyang prediction, no? Manny, Early stoppage, no? So yung first 6 rounds napaka-crucial. So kailangan doon matapos niya na si Barrios. At saka yung gusto-gusto ka ni Manny Pacquiao yung mga So pasunod. we'll see. I'm hoping and praying na tama sa style ni Pacquiao. Early round. And of course, we all wish Manny Pacquiao the best. Champ Jerry, maraming salamat sa oras. So napakaganda ng prediction ni Maraming salamat. Jerry Peñalosa. Maraming salamat. So yun lang po mga ka-DJ. Grabe, yun. Ang ganda ng analysis din ni former champion, two-time world champion Jerry Boy Peñalosa. Ayun nga. So, ang talagang malaking ano lang talaga ito, yung malaking factor, yung age nga, syempre, di ba? Syempre, kahit sino naman, magkakaroon ng pagdududa. Kaya lang, yung kakaiba nga talaga ito si Manny Pacquiao. At the age of 46 and is turning 47 this coming December. Makita mo naman yung katawan, ganun pa rin maintain. Though hindi siya active sa professional fights, kaya napakahalaga rito yung talagang yung conditioning. Kailangan may condition ni Manny Pacquiao, yung talaga yung resistensya niya kailangan dito no, dahil bata kalaban, yung speed tsaka yung power syempre no, kailangan na maibalik. Siguro kung magagawa ni Manny Pacquiao na maibalik niya yung at least hindi man 100% no, maibalik niya yung speed, power, tsaka yung stamina at yung footwork, baka may tsansa no, na makasingit kay Barrios. Pag si Barrios pumasok ng alanganin, baka may kalagyan to si Barrios no. Lang nga pero pag umabot ng lumampas ng 6 rounds, diyan na magkakaroon ng problema kasi yun nga stamina. Syempre habang tumatagal, mas lumilit yung chance ni Pacquiao. Syempre mas bata to, mas malakas ang stamina nito, mas mabilis. So yun lang ang ating worry. Pero kung makukuha ni Pacquiao na mas maaga sana, baka sakali na
maipanalo ni Manny Pacquiao, no? At gagawa siya ng kasaysayan sa larangan ng boxing po na magiging pinakamatandang boksingero na hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Na naging champion. Kasi magpa-47 na siya sa December. So grabing achievement to pag ginawa ni Manny Pacquiao. Pero wala, sa akin, no, wala nang dapat talagang patunayan. Sobra-sobra na nagawa niyang karangalan sa larangan ng boxing. 8th division world champion, grabe. Pero ito si Manny Pacquiao, siguro sabi nga ni Peñalosa, may exemption pag may Manny Pacquiao. Si Jerry Boy Peñalosa nakipag-sparring, sabi niya, akala niya kaya niya pa sa isip lang yung kataiba na. Si Pacquiao, tingnan natin, no? Let's give him the benefit of the doubt. Nag-iisa talaga ang pambansang kamao. Ilan po mga TJ, grabe. So sobrang excited na tayo itong darating na July 19 sa Las Vegas, Nevada, itong laban ni Manny Pacquiao. Kaya ini-invite ko po ang sambayan ng Pilipino na suportahan natin, abangan natin itong laban ni Manny Pacquiao. And maybe this is the, yung sinasabing last dance of Manny Pacquiao, huling laban na uukit sa kasaysayan ng boxing po. Yan, grabe. So anong pa man, Manny Pacquiao, talagang saludo pa rin ako sa iyo. You're still my idol. Kahit anong mangyari, manalo, matalo, you're still my idol. Dahil malabo na siguro, hindi ko alam kung ilang taon pa uling bibilangin para makapag-produce ulit tayo ng ng Manny Pacquiao. Grabe yung kanyang ginawa from flyweight, napakagaan, 108 ba, hanggang umabot siya ng super welterweight. Walang nakakagawa pa niyan, siya lang, no? Grabe, walang question pagdating doon. Kaya at saka hindi kalaki talaga si Pacquiao sa personal. Sabi nga ni Jerry Boy Peñalosa, si Luisito Espinosa na na-interview natin, mas malaking araw siya kay Manny Pacquiao. Kami ni Luisito Espinosa, hindi kami nagkakalayo ng no? Grabe, tapos ang lalaki ng kalaban ni Manny Pacquiao. Kaya yung puso talaga, yung determinasyon ni Manny Pacquiao, hindi natin matatawaran yung tapang. So talaga ang malaking factor na lang na dito natin na masasabi yung age talaga, kung he can still be the same Pacquiao as kung ano yung mga nagawa niya dati. Kaya lang nga yung speed, no, at saka yung power, kung andun pa talaga ating stamina. Kaya kailangan matinding dito yung puspusang pagsasanay. Grabe, no, yung matinding conditioning, physical conditioning, tapos yung pagkain, tapos focus. Ang kagandahan ngayon, dahil tapos na yung election, sa senatorial election, mas makaka-focus kasi si Pacquiao, ang hirap minsan pinagsasabay politika at saka boxing. So ngayon makaka-focus siya 100%, no? Talagang dito lang yung kanyang talagang sa isipan, dito lang kay Mario Barrios, wala siya ibang isipin. Tapos yung mga motivation na gusto niyang makuha, yun, pag nagsama-sama, siguro kahit papaano baka sigit may chance at muling gagawa ng kasaysayan ng ating pambansang kamao. Kaya yung mga nagko-comment, hindi po tayo against kay Manny Pacquiao. Yung mga comment ko nakaraan, sinasabi ko lang po yung aking talagang opinion, no? Ina-analyze natin, pero hindi nangangahulugan, hindi tayo sumusuporta kay Manny Pacquiao. Siyempre Pilipino tayo, siyempre dito pa rin tayo para sumuporta sa kanya. Siyempre mas gusto natin kung mananalo si Manny Pacquiao. Kaya lang nga, ina-analyze natin yung mga bagay-bagay pa. Siyempre, no? para maging balanse, para ma-compare lang natin si Mario Barrios. Nga, sana yung style kontra pelo ay yung style na gustong-gusto ni Mario pasugod, baka maging bentahe para kay Manny Pacquiao. So ilan po mga ka-DJ, sana po inagustuhan nyo yung itong episode na to, yung mga ideas na binigay, yung mga opinion, at lalo yung interview kay Jerry Peñalosa. Ayan po, bago tayo magtapos, ayun lang po, muli, ito officially meron tayong sticker Asocena TV po. May mga interesado pong mag-PM lang po kayo. Yan. At yung mga gustong matuto po mag-boxing, yan, available po si Luisito Espinosa dyan sa Ayala Mall, sa Fairview Terraces, dyan sa 3rd floor Taekwondo Gym po. Ayan po. So kung may mga concern po kayo, inquiry, paki-message nyo lang si Luisito Espinosa sa kanyang Facebook.
account. So, yun lang po mga kaibigan. By the way, shoutout kay Giancarlo Escotillo, lagi nakasuporta sa atin. Shoutout sa iyo kay Brent Archenda, kay Spencer Gutierrez, yan, lagi nakasuporta sa atin. Mga kaibigan natin sa Marikina, kila Pareha dyan, kila Johnny. So, of course, sa aking anak, si Lovely Daphne Susena, at kay Christian J. Susena, aka this John the Trader. Shoutout sa aking mother, magpalakas kayo, ma. Yun, at sa aking mga relatives, mga kamag-anak ko sa Bicol, Maraynal daw, Sindong Gabos, yan. Yan. At yung mga kababayan natin, mga taga-Bisaya, maayong buntag, sa tanan, naimbag na aldaw, sa mga Ilocano, yan po. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. So yun, hello to my viewers from United States of America. I hope you're enjoying my videos, and hopefully we can make more meaningful videos. Thank you for your support from United States of America, our followers, and other part of Asia. Annyeonghaseyo from Korea. Ayun po mga ka-DJ. Siguro dito na natin tatapusin. Ay, hello kay Nanay Raquel. Yan. Dito natin tatapusin ang ating vlog na ito. O nga pala, sa akin may bahay na si Madam Joanna Paulita Asociera, lagi nakasuporta. Pansamantala nagpapaalam po si DJ Master, nagsasabing laban lang. God bless you. I'll see you on my next vlog. Bye.